May I read to you 1 Corinthians chapter 9, beginning with verse 1 down to the following verses. 1 Corinthians chapter 9, verse 1 says, Am I not as free as anyone else? Am I not an apostle? Haven't I seen Jesus our Lord with my own eyes? Isn't it because of my work that you belong to the Lord? Even if others think I'm not an apostle, I certainly am to you. You yourselves are proof that I am the Lord's apostle. Verse 4, Don't we have the right to live in your homes and share your meals? Don't we have the right to bring a believing wife with us, as the other apostles and the Lord's brothers do, and as Peter does? Or is it only Barnabas and I who have to work to support ourselves? What soldier has to pay his own expenses? What farmer plants a vineyard and doesn't have the right to eat some of its fruit? What shepherd cares for a flock of sheep and is not allowed to drink some of the milk? Am I expressing merely a human opinion, or does the law say the same thing? For the law of Moses says, you must not muzzle an ox to keep it from eating as it treads out the grain. Was God thinking only about oxen when he said this? Wasn't he actually speaking to us? Yes, it was written for us, so that the one who plows and the one who threshes the grain might both expect a share of the harvest. Since we have planted spiritual seed among you, aren't we entitled to a harvest of physical food and drink? If you support others who preach to you, shouldn't we have an even greater right to be supported? But we have never used this right. We would rather put up with anything than be an obstacle to the good news about Christ. Don't you realize that those who work in the temple get their meals from the offerings brought to the temple, and those who serve in all altar get a share of the sacrificial offerings? In the same way, the Lord ordered that those who preach the good news should be supported by those who benefit from it. Our Lord will bless our hearts and our minds as we meditate on His Word. Let's all be seated. Maayong buntag sa tanan. Salamat nga niya na punta. It is always our joy to worship the Lord together. Kay balo ko, all through the week, nagasimba punta sa Ginoo. Natay personal quiet time with the Lord. Naputay family time with the Lord. Ug naputay church time with the Lord. So welcome sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo karong buntaga. Salamatan nato ang Ginoo nga gitawag ta niya dili lang unto salvation, but also unto service. Talibay ba ta nga makapangalagad ta sa Ginoo? So today, actually sa atuang set up sa atong church, mura ginatagaan natong distinction ang ministry, ang worship, ang fellowship, ang evangelism. But you know, para sa Ginoo usara gyud ni tanan. No? Ang atong pagsimba pangalagad pod, ang atong pagpangalagad simba pod sa Ginoo. So whenever we come to the Lord together, we are also serving the Lord. Of course, this time, sa atong worship service, ang goal yun nato, ng atong mga spirits makakonect yun sa Holy Spirit. Ang atong kasing-kasing makakonect yun sa kasing-kasing sa Ginoo. Unless that happens, there's no true worship. O nga, another thing, malipay ta nga doon natin kauban, magsimba sa Ginoo, karong adlaw physically. And also, we acknowledge our brothers and sisters who are worshiping with us online today. So, daghan kay mga individuals, say magtanaw ko sa mga comments and views sa atong worship. Gamay raman yun. Pero daghan-daghan ang mga individuals nga, wala lang sila ga-comment, pero ingon sila nga, ga-appeal migsimba sa inyo, Pastor. Dili lang Pilipinas, kundi sa nagkalain-laing part sa kalibutan. Naatay mga regular nga worshipers, kauban nato. That's why, pasalamat ta sa Ginoo sa mga ministers, sa mga deacon, sa logistics, sa pag-provide sa ato sa mga facilities, nga mahimong magamit, nga dili lang kita dinhi sa Davao City, dili lang dinhi nga church, ang kauban nato magsimba karon, kundi sa nagkalain-laing nga mga lugar, they are with us in worshiping the Lord. And of course, as we worship the Lord, ang goal nato is to please the Lord with our hearts. Mao ba natong desire karon? Madto ko sa simbahan karon kay mosimba ko sa Ginoo. Hinaot nga manguli ta nga ma-serve yun na nga purpose. Nga napalipay yun nato dili lang as a congregation but as individuals
ang kasing-kasing sa Ginoo. Ginoong Dios, ipasalamatan ka. Ngay mo ming gitawag sa pagpangalagad. Ug salamat kay Ginoo nini nga honor, ug salamat pod sa mga responsibilities, mga obligations nga imong gihatag kanamo. We know, Father God, that we cannot do anything without your grace. And so this time, we would like to ponder in your word, learn some principles in and through the life of the Apostle Paul, na mahimong ma-apply sa among matag usa ka kinabuhi as partners in the ministry. Use your servant, Father God, as he shares your word, and we offer to you our hearts and our minds today. In Jesus' name, Amen. Daghang salamat mga young ladies sa special number karon. Ningkamot kog sabay pero di ko kapas. Sa inyong kantang Shadrach, Meshach, and Abednego. And we thank the Lord sa unsay ginabuhat niya through Davao City Grace Gospel Church. This month is all about ministry or service. And we believe that whatever service you offer to the Lord, that is called ministry. And that's why everyone who serves the Lord is called a minister. We're all servants of the Lord. Na-recognize man ka, na-acknowledge man ka, or wala ka makiti, o wapog ka ma-acknowledge ang imong pagpangalagad sa Ginoo, still, alagad ka sa Ginoo. And God knows. You mentioned ni Limer, dili palang dugay nga, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Today, we'll be talking about ministry still, mutuality in the ministry. Kung ang kalibutan ng mga batanon ay mga imyo-imyo, sa pagpangalagad na po'y mutual understanding and ay mutuality sa atong pagpangalagad. Kita dili lamang ta partners, ingon nga mga believers diha sa ministry. We, all the believers, are God's partner in the ministry. So naay role ang Ginoo dinhi sa ato. Naaputay role gihatag ang Ginoo, and that is an honor. Ang ato makauban doon na po'y role nga gihatag sa pagpangalagad. And so the message this morning is an affirmation of what our church is doing. Ug unsay attitude, unsay kasing-kasing sa atong church about ministry, about sa pagpangalagad. One of our desires is that kitang tanan gyud ma-involve sa pagpangalagad sa Ginoo base sa giftings nga gihatag sa Ginoo kanimo o kanako. Yesterday, na ay meeting ang mga church leaders sa District 3, ug ang among speaker nag-share siya something about sa kanabitang joy nga mangalagad ka nga nabutang gyud ka sa imong linya ba? No? Because we are a body. If you are an eye in the body, nag-function, gipa-function gyud ka as an eye. Kung tiil ka, gipa-function ka as tiil. If you are a hand, you function as a hand. There is joy. But of course, we could see mga exceptional nga mga abilities. Kanay mga tao nga ang ilang gamiton paglakaw ay ang ilang kamot. No? Ang gamiton nila sa ilang pagpaminaw, dalunggan. Kaya na may problema ilang dalunggan. Ilang mata na lang, din tanawon lang nilang movement sa imuhang baba, makasabot sila. But you know, sa normal, sa regular nga living organism, maayo gyud nga mabutang ka sa pagpangalagad nga imo gyud siyang linya. We are gifted with musicians sa atong church. Gigasahan ta sa Ginoo mga instrumentalists. Gitagaan ta sa Ginoo mga tao nga mag-support sa unsay mga needs nato, financially and materially. Gitagaan ta different talents nga mga tao nga naay burden sa ministry. Usa sa mga ginabalik-balik nato nga statement mo nang ginaingon, if you have the burden, you got the job. Munang nahitabo karon kay ang sinugdanan man gud pag nakay i-suggest isultian man dayon ka nga murag ikaw may nakahuna-huna ana may tingali ikaw mo trabaho ana. So nahitabo karon wala na kaayo mo suggest kay mahadlok tagaag assignment sa ilang suggestion. But you know mga igsoon, sultian ta ka pag abot nimo sa simbahan Davao City Grace Gospel Church, kung unsa man ang imong na-appreciate dinhi, maybe you are called by God in that ministry.
Sa pikas bahin, kung unsa manggaling ang imong nasawayan, sa pagsulod nimo dinhi, I think God is calling you para sa pagtabang diha nga side sa imong na-observe. Wala na siguro manaway sa kabugnaw. Nga mauli ta nga, wako ganahi sa Davao City Grace Gospel Church kay bugnaw. Pero igang siguro naa, di ba? So ako nang gamiton nga example, aron di ka malain, nga pag-abot nimo kung igang manggaling, mayon ka, iganga po ng simbahan na, oy. Basi gitawag kasi gino mag-donate og aircon. Di ba? So safe kay nga illustration, di magkaka-donate kay bugnaw naman di ba? Wala pa manggani ni gi-full. Dumdum ko gipakusgan ni katulang yung winter celebration nato, no? Kuya po tong concept ni Pastor Benji ato, no? Gibatangan tag background diri nga winter gyud. Di pasuot tag baga kaayo nga pang winter. Walang ko kadaog pero pang winter gyud to akong suot atong panahon na. O nga gitugnaw gyud ta, no? So that's why we have to think always nga, God is calling us into the ministry. And while we serve the Lord, let us not forget nga lain-lain ang atong matag usa ka role. Sa church, of course, natay leaders by position. Pero kay balukong natay mga leaders, natay mga influencers, nga bisag wala sila sa position, they are leading others, they are influencing others. That is leadership. So lain-lain ta. That's why si Apostle Paul, nagisgot siya din sa 1 Corinthians chapter 9, mga igsoon, sa mutuality in the ministry. Ang 3 things ngayang ipakita din he talk about his rights, and he talk about his responsibilities, and he talks about rewards sa pagpangalagad. Umuna atong hisgutan karong buntaga. The big idea is that ministry is not one-sided. It is a shared relationship where rights are balanced by responsibilities and sacrifices led to eternal rewards, or lead to eternal rewards. So we will see different areas of mutuality in the ministry. Unahon na ito pagtanaw ang rights. Mga katungod. Mga katungod. When you hear the word right or katungod, unsa may una niyong mauna-unaan? Human rights. Rights in the ministry. Ang atong point, mga igsoon, if we say rights in the ministry, ang tanan nga nangalagad sa Ginoo na agyoy katungod. We have all the rights. We have rights. And those who serve in ministry have legitimate rights. Pero ano mo yung ko i-balance nato because the Bible is full of irony. No? Nga, gingon dito, na ay mag-una, nga maulahi. No? Kung gusto ka maabot sa ibabaw, dito ka sa ubos. Kung gusto kang ipataas, magpaubos. Gusto kang ipaubos, pagpataas. Daghan kayong mga irony. When I am strong, when I am weak, then I am strong. Isod yung kayo. One time, I remember, I attended a church. Late man ko, di man maayo ang tanga testimony. Pero pag abot na ko, naglalis na ang mga leaders dito. Kang nagtudlo, ningon siya, we are servants of God. Ang isa po ka-leader siya, no, we are not servants. We are children of God. Nahuman na lang yun ang time. Sa Bible study, wag yun sila mag-abot. No? Kailain-lain nga anggulo ang ilang gitanaw. No? Para nako, sakto man silang duha. No? We are children, dili lang ta katabang, kundi anak ta. Pag abot na po sa pikas, mga servants po data sa Ginoo. So if we talk about ministry, mo niya ang emphasis when we receive the Lord Jesus Christ as our personal Lord. That means God is our master. Atong kinabuhi, dili ni para ato, kundi dili para ni sa Ginoo. That's why we serve the Lord kay siya ang naibaloon sa iyangayan buhaton nato. Sa ato ang kinabuhi. Again, those who serve in ministry have legitimate rights. Ang pulong right, ang meaning niya means authority, it means liberty, it means delegated power. It means rightful privilege. Right. Katungod. Dili ni siya dautan nga pulong. Because si Apostle Paul, nagpakita siya nga, I have the rights. Gi-introduce niya ang iyang kaugalingon. He uses this term repeatedly to show that ministry is not exploitation. It carries God-given rightful privilege. Now, if we talk about rights here, sa atong pagpamalandong karon,
It is about rightful privilege sa mga Kristohanon sa pagpangalagad. Again, nganong negatibo atong pag-una-una sa right, tungod kay sa application man God, sige na lang ang kada usa nato, sige focus sa atong kaugalingong katungod. Muna nga wala mabalanse ang application when we talk about rights. Sakto man na, di ba? Atong gobyerno naghatag yun sa rights sa mga bata, sa rights sa women. Sakto yun. Walay rights sa men, no? Mga lalaki na nga priso sa vowsy. Anong walay rights ang bitaw. So karon ang may tabo, pagkabalo nila nga naa sila rights, ang ilang gitan-aw kanunay dito sa kaugalingon. Wala sila nagunaw na nga this is ministry for the Lord. Sa marriage, the same. Ang problema, the moment nga mawala ta sa gitawag circle of responsibility, mawala pud ta sa essence sa unsa gyud ang ato ang rights. Sa may buti pasabot nako. Ang mga asawa, they have the right to be loved. Amen, mga asawa. Malipay mo og gigugma jud kay mo sa inyong mga bana or bana kay tagsar man day mo bana. Mga bana, malipay ba mo respetuhon mo sa inyong asawa? Of course. Kaya mo na deepest need. Kusog ka ang yes. Pero kung kinsa may kung ang trabaho sa bana, I mean ang role sa bana sa husband and wife is to love the wife. Unsa may iyang una-unahong kanunay? Love the wife, di ba? Pero naa siya right, naa siya katungod nga i-respect. So ang mahimong may negative tungod kay ang bana magsigilag una-una sa respect hinuon. Nga respetuha ko. Whereas ang iyang responsibility is to love the wife. Kung muani siya din sa respect, mahimo siyang demanding sa iyang right. So magsige na siya kwenta, kapila naman ko wala marespeto ani. Ang asawa the same, kung magsige lag demand og love, malimot siya sa iyang respect. Muna moabot ta sa gitawag crazy cycle nga maingon ang bana, respetuha ko kay higugmaon ta ka. Moingon pag ang asawa, higugma ako kay respetuhon ta ka. Manang crazy cycle. Pero balik ta sa gi-emphasize ni Apostle Paul, positive kayo ang implication ni Apostle Paul when he talk about his right. Tanawa, he was not demanding sa iyang presentation din no? Kay iyang gipakita, this is a God-given rightful privilege. So kung ang imo dahil katungod, you're right, ang imong katungod diha sa Ginoo, diha sa pagpangalagad, isipon ni mga privilege gikan sa Ginoo, dili ka may mong demanding. Kita nato na. Ang real nga nagakahitabo, very realistic. Gusto gyud ko nga akong mga illustration ka na nagakahitabo, pero usahay misrepresent manggod nga panglibak-libak sa mga kasimbahanan akong ginahimo. No? Say, ang pastor magsige demand sa iyang right. Then ang church po magsige demand sa ilahang right. Pero ang pastor sulduhay kun yung 30,000. Yung mga membro, duty kag 8 ka oras kada adlaw. Dapat na unsa na? May gani wala may ana no? Unsay tawag ana? Ha? Biometric? Oh, may gani wala may ana. Pero ako lang na istorya, ayaw lang mo kalain ha. Istorya ra man ni. Nadunggan ako gahapon. Kanala pastor giingnan siya sa church. Pastor, dapat mo duty jud ka. 8 hours a day. Kay kami nanarbaho gud pud mi. Ug di mi mo trabaho wala pud, no work no pay mi. So, ana-ana na siya dito sa office. Duty siya dito. No? Paabot sa kabulan, tagaan na sa allowance. 30,000 kay mo ko isabot god. Tama man. Ingon ang pastor kulang man ni. 30 man atong sabot. So man yung gikwenta kong overtime. Ito ding na hospital ka. Yadtuan ta ka di. Ako tong kwintahon pod. Kato na yung birthday nimo. Oh, gipawali mo ko nimo dito. Ako tong presyuhan akong outline na ugaan. Yeah. So kung mahitabo ingon ana perting lain na gyud. I have experience nga mga pastor mag-uol gyud sila. Lain na akong simbahan bro oy, kay mga libak baya pud mi usahay. Online ra ba data? Wa sigang akong kaistorya gyud mo naminaw karon. Sukad na pastor ko bro. Ang ako yung allowance madawat sa simbahan 2,000 gyud pinakadako. Pangutana pud siya, kumusta pud imong winalihan bro?
Ingon po mga membro, balik 2,000, raman po diyan trabaho po. Malipay ba? O nga na ba? Ito ang mga attitudes pag pangalagad, no? Good. Pero sa Apostle Paul, gi-emphasize niya ni, dili sa pag-present kung unsa gyud, unsa gyud siya kamaayo, kung dili unsa kamaayo ang iyang Ginoo. Nga gitagaan siya nining privilege sa pagpangalagad. He modeled what to do with our rights. Tanawa ingon siya sa verse 1 and 2. Am I not as free as anyone else? Am I not an apostle? Haven't I seen Jesus our Lord with my own eyes? Parang namuiboy, no? Isn't it because of my work that you belong to the Lord? Even if others think I am not an apostle, I certainly am to you. You yourselves are proof that I am the Lord's apostles. Now, the word apostle means sent one with authority. So that means, gi-introduce niya yung kaugalingon, ako apostle ko, ako'y apostol ninyo. And I was sent by God with authority. And that is good, di ba? Pero what do you think, pag abot na ako sa Davao, ko, I am Marvin Amlon, I am sent by God. May mo inyong pastor diri. Ang bugiro, yun yung dating, di ba? Mo itong pag abot na ako, nagpaluiluoy lang yung ko, aron ingnon humble ba? No? But you know, I believe nga, I have the authority. I mean, grabe, kanang calling sa Ginoo ba? Dili ba tanan nga graduate sa Bible school, mahimong pastor yun? Oh. Kay dili yun po nila gift ang pagka-pastor. Munang naiuban, ng graduate sa Bible school, gipugos yun og pa-pastor, bisag dili sila. O to, 2,000 ra yun. Kaya wala siya malipay, wala po nalipay ang church. Si Apostle Paul, proud yung kayo siya ining iyahang calling. And siya, ang apostle means sent one with authority. It means commissioned by God. Unya, kaning iyahang apostleship, ingon siya, ang proof nga ako ang inyong apostle, mo kamo. No? You yourselves are proof that I am the Lord's apostle. Bunga man mo sa akong apostleship. Bunga mo sa akong ministry. Nga akong gibuhat. You can prove that. That's why malipay ta maguna-una with grace believers. Sa atong nakita nga kamatuoran sa distinctiveness of the message of the Apostle Paul. Ngayon, pag-present niya, nganong, di ba gimension niya si Peter? Nag-mention pa siya other apostles, but yung siya, I am your apostle. That means he is presenting nga, lahi ni ang akong apostleship kaysa other apostles. Lahi ni ang akong apostleship kaysa apostleship ni Peter. And so, ingon siya, I magnify this office. Gipadako na ko ni, I am proud of this office. I have this right. Muna ang right ni Apostle Paul sa ministry. Now, si Apostle Paul, he has the right. Kita po mga igsoon na po tayo katungod when we serve the Lord. Ato mga missionaries, when we share their testimonies, grabe ang provision sa Ginoo sa ilang pagkinahanglan. Si Pastor din nag-share, di ba? First Sunday sa May, $20 ang sulod sa iyang wallet. No? Nya mo adto nag-Africa, na wala po'y pasalig og pilagyod ang musunod o kanus-an na pod maabot. Imagine. Sipo ko gunahon ng anong niadto po siya dito. Nga kayahay ra niya diri dito na lang siya puyo sa igsuon sa Chilax. Dugay na to nahitabo ang missionary siya. By the way, mga igsuon, calling yun na, no? Kaya ako yun, gingnan man po ko nga mag-missionary. Eskwela ba, pagka-missionary. Balibad yun ko. There was a time nga ning sugot na ko. O kaming upat, nag-meeting mi, kauban sa akong duha ka anak. Mag-missionary ta or dili. Nag-voting yun mi, raise hands. 3 versus 1. Tulo ang yes, isa ang no. Ang nidaog, ang no. Ano man, ningon ang mga gikonsulta na mo ang mga nagunang nga missionaries. Mo niya mo ang status karon. Gina-encourage me mag-missionary. Unsay may ikasulti? Tulo mi yes, isa no. And siya pag naisa no, ayaw. O di, lipay po ko hinoon. Kaning yes ram ko sa kakulba o sa kaikog kay balik-balikan man kog imbitar. Pero dili sa yun. Kaya ang testimony nila, kaon sila dito, uk-uk, ulod. So pa na, no? Nya ilang balay, gamay kay bintana. Nya ako ang gipuyan sa Iligan, hotel. O nya, ang ilang pabugnaw dito, planggana, punon og ice, then paypayan para mabugnawan ang asawa og anak.
Ano madtong ko dito? Kagwapo ra diri Davao, Pilipinas. Ginasagulan lang ako ni ingani nga istorya mga igsoon tungod kay kung magtanaw ka sa mga pagpangalagad sa uban, nga dili ni mo linya, petimbog ata. Pero kung sila imong tanaw, nagakalipay sila sa pagpangalagad. And they're always singing, there is joy in serving Jesus. Pero napoy time nga, where is joy po? Itong magpaypay na lagi daw, kapoy nagpaypay sa ice. Where is joy in serving Jesus? Yun sila yung kaganyan. Na yung mga panahon nga, lipay jud kay ta sa atong ginabuhat, sa atong pagpamuhat. Napoy panahon nga bugat jud kayo pagpangalagad, no? Music team kaagi ba pud mo ana? Nga mag-practice na pud. Nya pag ingon nga, uy daghan man ta. Dapat bahin-bahinon na to na naisimba sa buntag, naisimba sa gabi, naisimba sa Miyerkules para di ta maghuot. Lipay ba mo ana music team? Mag-practice naman pud mo para sa Miyerkules. Mag-practice na pud mo para sa buntag, mag-practice na pud mo para sa gabi. But I could see in them, there is joy in serving Jesus. By the way, congratulations sa atong children's department, mga igsoon. Successful ang DVBS nga gihimo. No? Daghan kayo ang mga bata, and I believe nga na mga outsiders, mga parents, pag-abot sa ilahang culmination, maayo kayo. Yeah, proud ta sa atong facility nga himo ta og event nga ingon ana dahil komportable kayo ang mga bata. Yeah, nagtanaw ko sa ilang mga pictures, evaluation time, nagtanaw ko sa mga volunteers, pagkadaghan sa volunteers. Pero kulang gihapon, no? Kinahanglan gihapon mo. So this month, before mahuman ang Mayo, mangumpanya gyud ta og more ministers sa Davao City Grace Gospel Church. Ko ang business world, ang corporate world na sila job fair, ning kamot ang Davao City nga natay ministry fair. Butang mo rig mga booth din ha, oh. No, technical, media, music, then pangumpanya mo, kinsay mo apply. Dayon katong gusto, pa-fill upon na tog form, pahimuon na tog commitment, dayon, hazing dayon. Ato sila pag-go through the process para ma-appeal sila sa ministry teams. Mao na yung mga design. Sorry. So Paul presented the right. Ingon siya, nabami, wala ba day may katungod nga mukaon? Wala ba day may katungod nga muinom? Wala ba day may katungod nga suportahan financially, materially? Klaro gid si Apostle Paul ana kay ingon siya, nangalagad mi sa inyo spiritual things, and we also deserve, we have the right to receive material things from you. Ay mutuality din na, di ba? If Paul has the right to be supported, din ang mga church people mo support gyud siya. Amen mo ana? Ko ganahan ko ana. Pabor kayo. Ingon siya, don't we have the right to live in your homes and share your meals? Wow. Kay ngisi sa pastor ni pastor, sa amo ta dinner, di ba? Labi nag-speaker ka, daghan kay mangimbitar. Pag ingon sa speaker nga mo speak ko karog 2 hours, ingon ang usa, taas ra man kayo na pastor. Himuon nimo nag 1 hour sa amo ta maniudto. Pero gulay-gulay lang lagi, ingon ng pastor. Okay na ko anang gulay. Sige, 1 hour na lang niya akong wali. Lugayan man gyapon ng isa. Sa amo na lang pastor. Himuag 30 minutes. Na ilitson manok. Sige, 30 minutes na lang. Lugayan man gyapon ng isa. Sa amo pastor. Tutakaon sa amo. Na gulay, na ilitson manok, na ilitson baboy, cake, ug daghan pa kayo mga desserts. Kabalo nga ingon ang speaker, akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog, magampo ta lang sa pagtapos. O di okay kayo. Pindi na sa offer good, di ba? Kung ganahan ako sa ministry sa preaching mga igsoon, kaya dugayon nimo masuko, di ba? Niya man na magwali, nay honorarium. Asa man ka ana? Ug magpapanday ka din paundangon nimo dayon, maurang bayad. Alkansi ba? Pagka-preacher, yahay. Kay masuko og dugayon, lipay sila mubo ra. Imbitaron kag usab. Ya mao ra gyapon ang support. Gusto na ipahibalo sa inyo mga igsoon. Gadini sa aton church, well supported yun ato mga workers. Nagasuporta og mga workers nato sa gawa, sa outreach. Di could focus, they work full time sa church, dili na sila kinahanglan mag-height sideline kay supported man sila. Una ang desire ni Apostle Paul. Wala ang desire ni Apostle Paul. But one good thing nga nahitabo kang Apostle Paul,
is that wala niya gidemand. He was still a tent maker this time. Ano man, kay balo man siya nga, kung kumudiman siya sa support nga, bagay gyud sa iyang paghago. Madisturbo man ang kinabuhi. Pwedeng mahimong makababag sa pagpangalagad. Mahimong dako nga problema, posible. So wala siya, nagdemand. But he said, I have the right. We have that right, ingon si Apostle Paul. So, ang idea day sa pagpangalagad, Paul had rights or rightful privilege to receive financial and material support. Mao naghisgutan rin sa 1 Corinthians chapter 9. Nga ang principle sugod pa sa una, di ba? Sa una ang mga Levites sa gatrabaho sa temple, 10% sa income sa uban nga nanarbaho adto sa ila. So wa na sila manarbaho, wala sila mag-uma. Kinaara gyud sila sa temple nagtrabaho. So patas ra gyud ang kinabuhi. Ma-imagine ba ninyo every napulo sa ato kung matagtag sa basic na to nga hinatagan 10%? Makabuhi pud tag isa ka full-time nga pastor. Isa ka full-time nga worker. Kung ang mga maestra gasweldo og pila ba? Utang lang na to og 70,000 lang. Para dili katuuhan, no? Okay. 20,000. Pila may 10%? 2,000. Ug i-consistent na to hatag 2,000 per month para sa mga ministers. Napulo ka maestra makabuhi og isa ka full-time minister. 20,000 pud. Kay pulo ka 2,000. Tama? O di na siya mamaligag puto. O bibingka para mabuhi ang ministry. Yung kitag 100 ta ka buok pulo ka workers. Pero ako nagtanaw ko sa ratio na ito mga igsoon, daghang kaya itong workers. O gisuportahan na ito itong mga workers. May palakpak diha. Salamat yung kayo. I know nga, well supported atong mga workers. Natay mga workers nga, ginatagaan silang allowance. Pero magtanaw ko, gamay ragyod kayo ang allowance para sa ilang trabaho. Pero sila, lipay kayo sila nga nadawat. Napoy uban nga, dili gid sila mo dawat kay ang ila pong una-una, pangalagad man ni ako na naman ko'y income. So, di na lang ko mangayo og share. Di na. Ang uban mo dawat po, pero ibalik ra po nila. Ipang libre. Pero wala pag yung ko natungnan nga na ako. Pag pang libre yun. Pero ang concept sa ministry mga igsoon is that ministry is mutual, not parasitic. Walay parasite sa ministry. Sakitan ko usahay kung ang church maingon sila, masuko sila sa ilang pastor, maingon sila, dili may gusto nga ang among simbahan himuon lang bulugasan sa mga pastor. Sakit kay na, no? Ministry is mutual. The church supports ministers, and ministers serve the church. Rights are real and valid, but they are not ultimate. That's why ibalansin nato atong perspective. Ikaduha, responsibilities. Responsibilities in the ministry. Love transforms rights into responsibilities for the sake of others. Na mga ministers nato, ang atong mga ministers, nangalagad sila, nga wala man gani sila naguna-una, mo-commit sila ng ministry, then wala silang hatag kondisyon, pila may ako ani day, mo-commit ko diri. Wala, yung anak sa atong mga ministers din. They only think of the responsibilities they're receiving. Pagpangutana na, pwede ba kaani nga ministry brad, pwede ba kaani nga ministry sis, wala sila mangutanag, pila day allowance na. Wala. Ang church na lang naguna-una at deserve, pila ka years silang nangalagad, ay pa naguna-una nga. Ito ni tagaan po. No? Tagaan na itong love gift sila. So now, ang responsibilities in the ministry, mutual gihapon. Again, love transforms rights into responsibilities for the sake of others. Ingon si Apostle Paul, I am the apostle, I have the responsibility to preach. So wala siya, ang iyang rights, iyang gipresent nga pribiliyo niya gikan sa Ginoo, pero wala niya gamita sa pagdemand aron lamang pagdawat og mga material nga mga butang, pag-promote siyang kaugalingon aron mahimong komportable ang kinabuhi, but he thought about his responsibilities. Ingon sa ka version, woe is unto me if I preach not the gospel. Alaot ako og dili nako iwali ang maayong balita, because he was called by God to preach the gospel of the grace of God. Siya lang ang apostle gitawag.
Mao na nga lahi siya sa 12 apostles kay siya ang gitawag to preach the gospel of the grace of God nga siya mismo mao ang nahimong maayo nga example. Tama? Yun siya, I am the chief of sinners, pero giluwas sa grasya sa Ginoo. Because of long suffering kanang grace dispensation sa Ginoo. Si Apostle Paul ang nahimong pattern nga bisag unsa ka makasasala kayang luwason sa Ginoo. And now ingon siya, dili gyud ko takos pero gitawag ko sa Ginoo mahimong alagad and karon I will do my responsibility. Ginauna ba niya mga igsoon nga ang pagpangalagad do kabalo man gyud siya nga kinahanglan pud siya material o financial nga support pero ingon siya suportahan man ko og dili mangalagad gyud ko sa Ginoo. Pero ingon siya necessity is laid upon me. Ingon siya 1 Corinthians chapter 9 verse 15. I have never used any of these rights. Di ba? Siya, nako'y katungod, mukaon po diha sa inyong balay. Nako'y katungod, mudawat po sa inyong suporta. But ingon siya, I have never used any of these rights. In other words, wala niya gidemand ni. Wala niya gihimong kondisyon nga if dili mo ninyo suportahan, dili po kumuwali sa grasya. In other words, sa iyang responsibility, whether he be supported or not, he will serve the Lord. He will do his role. He will do his part. Kanta na to, we will serve the Lord even when trials come. I am not writing this to suggest that I want to start now. In fact, I would rather die than lose my right to boast about preaching without charge. Yet preaching the good news is not something I can boast about. I am compelled by God to do it. Imagine how terrible for me if I did not preach the good news. Terrible, miserable nga klases kinabuhi if I will not do my responsibility. Paul was a responsible preacher. Paul was a responsible believer. Sama kanimo og kanako gusto sa Ginoo makita niya nga whether we will be supported or not, makita na to necessity. We are obliged to serve the Lord. We are obliged to serve the Lord. Necessity. That is divine compulsion. What it was about unavoidable obligation. Then another term gigamit ni Paul, I am compelled. In other words, ministry is not optional. The moment nga giluwas ka sa Ginoo mga igsoon, ministry is not optional. Buti pasabot, kung gitawag ka sa kaluwasan, gitawag ka sa pagpangalagad. Kung giluwas ka sa grasya sa Ginoo, gitawag po ka sa pagpangalagad sa grasya sa Ginoo. Amen? So karon maguna-una ta, kung wala manggaling tayo specific nga role sa church, then maguna-una ta, asa ta mo volunteer sa atong pagpangalagad. Kamito nato ang gihatag sa Ginoo dinhi kanato. Ingon si Apostle Paul sa verse 15, preaching the good news is not something I can boast about. I am compelled by God to do it. How terrible for me if I did not preach the good news. Dayon sa iyang pagwali, bisan tuod, since nag-mention man siya nga wala ko nag-demand ana, so that means posible nga dili gyud ego iyang support kay nanarbaho pa man siya. Dili pa gyud makabuhi sa iyang gasto sa ministry kay nag-tent maker pa man siya. But you know, wala gid siya mag-undang pag-strategize para sa ministry. Wala siya naluyang siya, wala man ko'y support, di na lang ko maningkamot og plano, unsa may akong planuhan, wa magyapon ko'y kwarta. Patingon siya, even though I am a free man with no master, I have become a slave to all people to bring many to Christ. Siya ang nag-decide siyang kaugalingon nga mahimo siyang doulos or bond servant. Nagyuna-una niya, accountable yun siya sa mga tao nga wala pa makadungog sa mensahe sa grasya. Nga wala pa makaila sa Ginoo. Munang ang term niya, obligated. Siya ana ang naghimo siyang kaugalingon. I mean, siya ang nigdawat sa responsibility nga gihatag sa Ginoo kaniya. So tanawa yung strategies ha. When I was with the Jews, I lived like a Jew to bring the Jews to Christ. Ako nakita diri ba nga kanang si Apostle Paul hilig nig pakisama. Pero ang iyang pakisama dili compromise kun dili gusto niya maka-establish og common ground aron ang iyang ang tao iyang mapaduol sa Ginoo. Gibutang ka sa Ginoo sa imong trabahoan aron mapaduol ka sa mga tao, aron mga tao nga layo sa Ginoo imong mapaduol sa Ginoo. Naba ko diha. Ibutang ka sa Ginoo diha sa imong lugar. Kay gusto sa Ginoo mahimo kang responsable. Nga makisama ka sa mga tao din na, no compromise. Kaya ang tuyo, sila imong maila-ila o sila imong mapaila-ila
kang Ginoong Kristo. Ministry is relational adaptation. Ministry is not rigid entitlement. Nga nagsige lang yung kag huna-huna sa imong kaugalingon. Unya na lang ko mo share sa gospel. Unya na lang ko mga lagad pagplastado nako. Kanus pa man. Maybe too late. Ingon siya, though I am free, I have made myself a slave to all. Meaning sa bondservant, sa doulos, is one who voluntarily yields rights for another's good. Dili man sayon mga lagad, dili man sayon magwali sa mayong balita, usahay insultuhon pata. But you know, ingon si Apostle Paul, I made myself a slave to all. Daghang mga ministers nga naagid sila right unta, naagid sila katungod, and they need financial and material support pero wala man. Pero padayon gyapon sila sa pagpangalagad. Mutual ministry means I don't just ask what I deserve. I ask what others need. Atong pagpangalagad, ministry simply means serving God by serving others. Ingon ang Ginoo, nangutana ang mga tao sa Ginoo, kanus aman mi nangalagad nimo, kanus aman ka. Kanus aman mi nangalagad nimo, Lord. Ingon siya, katong gipainom nimo og tubig. Ako mga alagad, you serve me. Manang usa sa atong mga missionaries sa ilang deputation before sila ning gawas. Ingon sila, ang amua lang gyud, sumala sa Bible, kung gipainom lang ninyo ang alagad sa Ginoo, sama ra gipainom po ninyo ang Ginoo. So ang ako alang yung hangyo sa inyo, padaliin taon may ice water. O sa ilang report sa ministry, grabe kayo. No? Maayo kayong impact. Pero, share lang ko gamay sa akong nahinumduman sa iya. No? Kay isog man gyud sa pagpangumpanya niya, wala may kabalo kung makabalik pa mi nga buhi. Imagine, dalon niya yung pamilya. No? Pag abot dito ang iyang experience, may igsoon kay wala ba yata ng kanang batay gahom bitaw ka ng magayog masakiton nga na in Jesus name maulian dayon. Wala man tana no. Pero dito kaagigid sila na gituuhan sa nga doktor pod. Ya, sa iyang testimony lang bisag katong na mentally ill yun naulian ko kuno. So gigamit sa Ginoo ang mga sa kon pa iyang abilidad dito. So iyang giuna-una, iyang nasabtan nga ang pamaagi pod sa Ginoo ba depende pod sa unsay sitwasyon no. Kaya dito kuno na mga wakwak-wakwak, na mga daot-daot. So kinahanglan pa ang pakita sa Ginoo, gamahanan po ng Ginoo dito. No? Pero balik ta, nalipay kay ko sa ilang mga reports, no? Sa ilang update, unsa na ang ilang ministry. Imagine, nakatukod og eskwelahan dito. No? Missions, ang tuyo, sacrificial kaya na. The number 3 is rewards in the ministry. Mutuality. When we serve the Lord, of course, gisaaran gyud ta sa Ginoo, there are rewards. Atong pagpangalaga, dili ni aron maluwas ta. Tama? Giluwas na ta sa Ginoo. Pero ano mga lagad man ta? Kaya mga servants man ta sa Ginoo. We receive the Lord Jesus Christ not only as our Savior, but as our Lord. And so when we serve the Lord, iya man po ni sa Ginoo nga reward. Ingon si Apostle Paul sa iyang emphasis, kung ang kalibutan naga-desire og reward, maghago, mudagan, mulangoy, mubike, nya medal rabaya pud ang award. Sa unang panahon dahon pag yun nga laya purma-purmahog corona. Then halos magpatay no? Hurot-hurot kusog sa marathon. Nagagmay ra kayo. So ang emphasis ni Apostle Paul, kung ang kalibutan maka-desire og malipay man sa ingon ana, unsa na ka ang reward sa Ginoo sa ato? Dili lang anak, ang reward sa Ginoo eternal. That's why when we serve the Lord, unta ang ato makita ang eternal nga perspective. Na term sa Apostle Paul din race. He talk about prize, talk about crown. Nagisgot po siya disqualification sa ministry. Now, if we talk about rewards, na day mga butang nagunaon na kagihaguan ako ni. Yung nagunaon na ka na reward. Posible day nga pag-abot sa panahon, dili day ka i-reward ana. Disqualified ang imong pagpangalagad. That's why si Apostle Paul nag-encourage yung kanunay kanang discipline nga classes kinabuhi sa pagpangalagad. Atong kanta nag-ingon nga, I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I see. Kasi atong feelings, maluibon ba? No? Paluyahon ta sa atong pagbati, i-discourage ta.
Labi na og ang ato mga katungod, wa nato nadawat. Paluyahon ta. But ingon sa Apostle Paul, don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize? So run to win. Verse 24 sa chapter 9. So ang makadawat sa reward, katurang mo apil. Sa kalibutan, kung daghan kay ni apil, usa, duha, tulo lang ang tagaag medals. So kita, I believe, nga when we serve the Lord, kitang tanan yun mo dawat sa reward, basta kay mo apil ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Ingon siya sa verse 25, all athletes are disciplined in their training. That's it. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So when we serve the Lord, we need discipline, we need self-control. Nga naman, ingon siya, ang mga athlete, kung disiplinado sila, kontrolado sila, they win. If you want to win, then discipline yourself. There should be mutuality in our insight. The reward is not just personal. It impacts others eternally. Ang atong kaluwas, ang pag-decide nato, nga gusto tang maluwas, gusto tang makabaton og relasyon sa Ginoo. Gusto tang makig-uban sa Ginoo ngadto sa way katapusan. That's a personal decision. When we serve the Lord, I believe that is also a personal decision. But as we do the work, dili ta malimot nga dili ni pangkaugalingon lang. When Apostle Paul mentioned about different gifts sa church, siya na ay mga lain-lain nga mga gifts. Pingon siya, ang purpose nga nung gitagaan ka gift sa Ginoo is for the common good. That's why when we join the race sa pagpangalagad sa Ginoo, unsay imong gibuhat, doon na impact sa uban. In other words, dili lang na ang benepisyo, dili lang sa imong kaugalingon. When you serve the Lord, you are serving other people. You are serving the church, you are serving your co-believers. Ministry is not a sprint of privilege, but a marathon of purpose. So I'd like to encourage everyone to have a balanced perspective. Rights, responsibilities, reward. Yung reward, dili lang para ato, kung dili, matabangan nato ang uban, mahimo pong makapangalagad sila. That's why partnership, your faithfulness helps others finish their race. Ang imong pagkamatinuanon sa pagpangalagad, makatabang pod sa uban nga matapos pod nilang ilang lumba sa kinabuhi. Kinsa may nahimong panalangin sa imong pagpangalagad or napanalanginan sa imong panalangin. Kinsa man diri ang produkto sa pagpangalagad sa uban. Kinsa may naa diri nga nalipay na siya sigig balik-balik og simba kay wala gyud siya undangig imbitar. O karon na enjoy na niya. Your faithfulness helps others finish their race. Rights remind us ministry is valuable. Dili dautan ang katungod. Numduman nato, doon natin katungod, kaya ang Ginoo may nagtawag niini o naghatag natong pribilehyo. Ikaduha, responsibilities reminds us ministry is relational. Ministry is relational. Third, rewards remind us ministry is eternal. Shall we bow down our heads and maybe think may tungod sa paagi sa atong pagpangalagad? Kasi nagsige lang tayo ingon na wala man ko'y talent diha, dili ko maayo, dili ko. Try to discover. Again, wala tagi gitawag sa Ginoo just to consume but also to contribute sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang uban sa inyo, wala pa man mahibaw ang inyong pagpangalagad, wala man makiti, but the Lord, nahibalo siya sa imong pagpangalagad. Ang pangutana, am I demanding my rights or discerning my role? Am I serving people or expecting to be served? Am I living for comfort or for the crown? Mutuality in ministry happens when we hold our rights loosely, our responsibilities seriously, and our rewards eternally. Ginoong Diyos, nagadol kami sa iyong presensya karon. Salamat sa example ni Apostle Paul, Ginoong Diyos, sa pag-promote nga dunay dungog ang pagpangalagad kanimo. O sa pag-promote, Ginoo, nga dili magdepende sa support, kundi sa among commitment kanimo ang among pagpangalagad. Salamat sa pagpahinumdum kanamo nga you are accounting our services, Lord. Nga ikaw nakakita kanamo ug naga-reward sa among mga paghago. So Lord, mahimo untang motivation, Lord, ang tinuod nga calling ana kanimo. Not just personal, but congregational,
corporate nga pagpangalagad. Mahimo ming maayo nga partner sa pagpangalagad sa among mga kaigsuonan. Among ipasalamatan ka sa tanan nimong paghimuon sa among kinabuhi ug sa Davao City Grace Gospel Church. In Jesus' name, Amen.